Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ang puso ko'y pupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa tagapagligtas. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay ginugit natin ang pagtatalaga sa Palasyong Simbahan ng Mahal na Birheng Maria sa Roma. Pinagkaloob sa atin ni Jesus ang kanyang ina. At ang simbahan na ito ang pinakalumang simbahan na itinalaga sa pangalan ng ating mahal na Inang Maria. Tanggapin natin ang makainang pangangalaga ni Maria. Tanggapin natin ang kanyang mga halimbawa. Binigay siya sa atin ni Jesus, pwedeng-pwedeng natin siyang maging nanay. At upang maging karapat-dapat sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos kasama ang panalangin ni Maria, humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y pinalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang, sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang taon ding iyon, ng ikalamang buwan ay ika-4 na taon ng paghahari ni Sedekias sa Juda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Asur ng Gabaon. Sila nooy napatiyo sa templo sa harap ng mga saserdote at mga tao. Ang sabi ni Ananias, ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Sa loob ng 2 taon ay ibabalik ko sa templo ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodonosor at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, ang anak ni Haring Joaquin ng Juda, at ang lahat ng bihag na taga-Huda na dinala sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonia. Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias, nang narinig ng mga saserdote at lahat ng naroon sa patio ng templo, Amen. Ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon. Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo.
mapabalik sana rito mula sa Babylonia ang lahat ng kagamitan ng templo at lahat ng dinalaroong bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkaroon ng digmaan, taggutom at salot sa maraming bansa at tanyag ng mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta, naiiral ang kapayapaan, saka lamang natin malalaman ang Panginoon nga ang nagsugo sa Kanya. Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos, sinabi niya ang lahat ng naroon. Sinasabi ng Panginoon na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na ilalagay ni Haring Nabucodonosor sa lahat ng bansa. At ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon. At umalis si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon, muli nang baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias. Kinausap ng Panginoon si Jeremias. Pumunta ka kay Ananias at sabihin mo, nawasak mo ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Nabucodonosor at magkagagayon nga siya paglilingkuran nila. Sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang. At sinabi ni Propeta Jeremias, Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon at naniniwala mo ang isang kabulaanan ang mga taong ito. Kaya ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka, tao din dito, sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon. At nang 7 buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ay mabuti, ituro ang iyong aral. Poon ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita. Yamang sa yaong kahatulan, lubos akong may tiwala. Poon ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay magsilapit, ang sa iyo ay may takot. Maging yaong mga tao na alam ng iyong utos. Poon ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sana'y lubos kong masunod ang buo mong kautusan upang hindi mapahiyat, tamuhin ko ang tagumpay. Poon ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Nag-aabang ang masama upang ako ay mapatay. Ngunit ako'y mabubuhay sa bigay mong kautusan. Poon ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo sa akin. Poon ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila.
Nang dapit hapon na, lumapit sa kanyang mga lagad. Sinabi nila, ilang ang poke na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin nyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpiraperso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol na pinagpira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-18 linggo ng karaniwang panahon. At ngayon po ay pagtatalaga sa palasyo sa karangalan ni Maria, Saint Mary Major. Good morning sa inyong lahat, mga kapanalig. Ano po? Tinatawag tayo ni Jesus. Yung mga tao, sumunod sila kay Jesus. Pinuntahan nila si Jesus. At dala-dala po nila yung mga may sakit. Dala nila yung mga problema nila. Dala nila yung mga mabibigat na suliranin sa buhay. Tinatawag tayo ni Jesus. Tatanungin kita, kapanalig, kaya mo pa ba? Kaya mo pa ba? Kapag tinawag tayo ni Jesus, hindi mahalaga kung kaya mo pa o hindi. Ang mahalaga, kapag tinawag tayo, lumapit tayo kay Jesus. Kasi po, makakaya natin ang lahat ng pagsubok kung lalapit tayo kay Jesus. Hindi mahalaga kung kaya mo o hindi. Basta lumapit ka lamang at makakaya mo kung ikaw ay lalapit kay Jesus. Iyan naman po ang ginagawa ni Mama Mary, di po ba? Lagi niyang itinuturo sa Jesus. Yung mga milagro, lalo na noong ginawa ni Jesus na alak ang tubig, lumapit yung mga tao kay Maria. Tapos anong sinabi ni Maria? Gawin ninyo ang ipinag-uutos niya. Ganun lagi si Mama Mary. Itinuturo tayo kay Jesus. Si Jesus ang gagawa ng milagro. Si Jesus ang magpapahilom. Si Jesus ang gagawa ng paraan. Ibinigay ni Jesus ang kanyang ina upang tayo ay ipagdasal. Ibinigay ni Jesus ang kanyang ina upang maging ina natin. Ikaw kung ayaw mong magkaroon ng isa pang ina, wag. Pero sabi ni Pope Francis, kawawa ka naman. Binigay na nga sa atin eh. At ang binigay na ina ay ina mismo ni Jesus. Kung ayaw mo, wag. Para kang orphan. Pero sabi ni Pope Francis, ako, magpapaalaga ako sa ina ng ating Diyos at Panginoon. Magpapaalaga ako kay Mama Mary. Meron pong 3 malalaking simbahan nga po. Nandiyan yung St. Peter's Basilica. Nandiyan yung St. John Lateran. At ito nga po yung pangatlo. Yung Saint Mary Major. Baka itanong mo, kailangan pa ba ng simbahan na nakatalaga kay Maria? Bakit hindi? Why not? Ibinigay nga ni Jesus si Maria. Tanggapin po natin yung ibinibigay ni Jesus. At ano naman ang sasabihin ni Mama Mary sa atin? Lapit tayo kay Jesus. Kaya mo pa ba? Hinang-hina ka na. Ubus na ubus. Pagod na, kaya mo pa ba? Hindi na po mahalaga kung kaya o hindi.
Basta lumalapit ka kay Jesus, makakaya at makakaya mo. Kasi ang makikita mo, hindi yung magagawa ng tao, bagkus yung magagawa ng Diyos. Kaya po dito, nung una, yung mga alagad, ang nakita nila, lilima yung tinapay, dadalawa yung isda. Ano ang magagawa ng tao? Pero yung palang meron tayo, kapag inialay natin sa Diyos, yung 5 tinapay at 2 isda, ito'y sapat, sobra-sobra pa, para makakain ang libo-libong mga tao. At kapag inialay mo, yung meron ka kahit konti, pero kapag inialay mo pala sa Diyos, magiging sapat ang lahat. And God will provide you with everything that you need. Pero kinakailangan kapanalig, magtiwala ka sa Diyos. Ang Diyos ba para sa iyo ay sapat? Is God enough for you? Kasi kung ang tingin may kulang, talagang lahat ng bagay kulang. Pero kung kaya mong magtiwala ng napakalalim sa Diyos, Panginoon, ikaw lamang sapat na. Kapanalig, nasa iyo na ang lahat. At talagang patutunayan sa iyo ng Diyos, hindi siya magkukulang. Oo, maaari mong sabihin, Lord, ko konti lang yung meron ako ha. Pero lahat ng meron ako, iaalay ko sa iyo. And then patutunayan sa iyo ng Diyos, sapat siya. Hindi magkukulang ang Diyos kailanman. Inaanyayahan tayo. Lakasan mo loob mo. Magtiwala ka. Isuko mo ang lahat sa Diyos. Meron po tayong salita, yung courage. Yung courage ay mula po sa salitang core. Core, ibig sabihin puso, corazon, core. At agere, ibig sabihin ng agere ay gawin mo. Kapag sinabi mong courage, ibig sabihin, gawin mo ng buong puso. Kapanalig, sino ang laman ng puso mo? Sinong nasa puso mo? Kung si Jesus ang laman ng puso mo, makakahanap ka ng lakas ng loob na magpatuloy, magpursigi, at magtatagumpay sa kabila ng anumang pagsubok, sa kabila ng kahinaan natin, sa kabila ng pagkukulang natin, na ang mahalaga nga pala ay lumalapit tayo kay Jesus. Kasi kapag lumalapit tayo kay Jesus at ipinagkakatiwala natin ang lahat sa Kanya, hindi magkukulang ang Diyos. God will provide. Ang mahalaga, hindi kung kaya o hindi. Ang mahalaga, lumalapit tayo kay Jesus. Ang mahalaga, nagtitiwala tayo kay Jesus. Sa pagtitiwala, sa paglapit, makakaya ang lahat. At mamamangha ka. Totoo nga pala, hindi pinababayaan ng Diyos ang taong nananampalataya sa Kanya. Amen. Natitipon katulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos. Manalangin tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit, hindi nagpapabaya sa Kanyang bayan, sa kanilang pangangailangan. Ating itutugon, Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang simbahan sa buong mundo naway sumaksi sa salita at gawa sa pag-ibig at kalinga ng Diyos.
sa mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga leader ng mga bansa na may panghahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na may ambag ang kayamanan at daigdig upang sa gayon wala ni isang bansa ang malagay sa panganib at pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa panalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan ng walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ama naming nasa langit, bigyang pansin kaming nangangailangan ng iyong habag. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig at huwag mo kaming paintulot na mawalay sa iyo. Niling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin mga kapatid, upang itong ating pag-aalay ay kalugdad na ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating ipakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya ninaluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tuwing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo't kapiling, nung ang lahat ng miiral ay iyong likhain. Siya'y sinunggo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen, naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang yun at sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Langit at lupa'y napupuno ng iyong kaluwalhatian. O sana sa kaitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisan kusang loob maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sa sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay. Tanggali sa nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sumasama kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, aming Santo Papa, na Ernesto, aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa bawat
Binabadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo natatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krusang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandaang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ilang paalala kapanalig sa darating na Lunes, ngayon, August 5, hanggang August 11, araw ng Linggo.
ay ang pagdalaw ng Nuestra Señora de la Soledad de Porta Vaga sa Our Lady of Veritas Chapel. Inanyayaan ang lahat na dumalo sa ating healing masses dito sa Veritas Chapel 162 West Avenue Corner, EDSA, at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Ang mahalaga, lumalapit tayo kay Jesus. Sa ating patuloy na paglapit, mapagtatagumpayan anumang pagsubok. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan. Ibinabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanal-banalan ng sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupurit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig. Kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo tigit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pag-amutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kanungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawala na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtupo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Panalangin ng pagbubasbas. Makapangyariang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga tinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman, ibalik sa kasalukuyan, sa kalusugan at kapanatagan ng loob, upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas sa panalangin, Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito. Alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. Sumami nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawa na nawa tayo ng mga pangyariang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ego sacramentum veneremo tenui et antiquum documentum novotiera tritui prestit fides supplimentum sensuum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit benedictio Prosidentis abuntroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestis tieis, Omne declamentum in se habente. oremus. Deus que nobis sub sacramentum mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribueque sumus, et in nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum, in nobis iutas enchamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ng Diyos
Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na Purihin pangalan. si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Holy, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.